I love you, that's why. I'm sorry, but this is the only way para hindi ka na umalis. Para hindi mo na ako iwan ulit. I'm sorry. Hindi ko na kasi kaya na maiwan mo ulit eh. Mi Amor Tales presents My CEO Ex-Boyfriend and Our Unplanned Daughter. Written by August R. Pagod na hinubad ni Trixie Dayan ang kanyang pang-itaas na uniforme. Naiwan na lamang ang kanyang itim na sandong panloob. Ay, buhay! Grabing lalim naman nun, Lieutenant. May problema ba? Nilingon niya ang babaeng kasamahan sa barracks. Inilingan niya ito. Napagod lang. Sabagay, bakit naman kasi bigla ng drill eh? Dati naman, may mga announcement pa. Pikit pang mata ko kanina nung nagtawag eh. Natatawa siya naglugay na mahabang buhok. Kawawa naman ang buhok niyang hindi na makahinga dahil laging mahigpit na nakatali. Ang ganda ng buhok mo, Lieutenant, kahit lagi nakatali. Ano yung shampoo mo? Mas mababa ang ranggo sa kanya nitong kausap niya. Ayos lang naman ang casual na usapan, basta may paggalang pa rin saka lagi na silang magkakasama. Kaya natural na may usapan at biruan na. Yung nakasasya lang, minsan wala pa nga kapag nasa bundok tayo. Tamang banlaw lang sa ilog. Natatawang ani Trixie. Trixie Dayan Valte, a soldier, a second lieutenant. She had been in the military for almost 5 years now. Nag-aral siya maging doktor pero hindi nag-exam at tumuloy sa military. Ang kausap niya ay si Staff Sergeant Sandra Tuason. Ay oo nga, minsan walang ligo. Angal ito. Mabuti na lang wala akong jowa. Ikaw, Lieutenant, may uwian ka ba ngayong bakasyon? Halos 1 buwan din ata yun. May family. Kibit balikat na sagot ni Trixie. Yun kasing uuwian sana niya, matagal nang tumalikod sa kanya. As always, or sa kapatid ko, makikigulo sa asyenda nila sa probinsya. Walang jowa? May mali siyang tanong ni Sandra. Tinitigan niya ito kaya naman nahihiya ito napayuko. Sorry, Lieutenant. Mahina siyang humagikik. It's okay. Pero para masagot niya ang curiosity mo, wala akong boyfriend. Bakit? Sa ganda mong yan, kahit si Captain na humaling. Umiling siya. Matigal nang nagpaparamdam sa kanilang kapitan, pero wala siyang balak na iparamdam pabalik ang gusto nito. Nasa pagtulong sa bayan ng focus ko, Sandra. Kung magbo-boyfriend ako, baka mawala rin agad. Maputol, dahil wala akong oras. Magsasawa lang yun sa walang kasiguruhang oras ko. Kaya focus ako sa trabaho. Mas uunahin kong bayan para sa kahit sino lang. Napatikim ang babae. Umiwas ang tingin. Super makabayan naman, this. Ewan ko sa'yo. Magbihis ka na nang makapagpahinga bago ang deployment natin. Tama. Deployment na naman sa malalayong probinsya. Mga bundok at kakahuyan para masigurong kaligtasan ng bayan. Baka 1 taon na naman yon o higit pa. Hindi niya alam. Tatawag muna ako sa amin, magpapaalam at baka huling usap na namin. Anito. Don't be absurd, Staff Sergeant Tuason. Walang ganon. Basta positive lang tayo lagi. Baka mamatay tayo sa kakaisip at hindi sa tama ng bala. Pero kahit sa Trixie man ay hindi maiwasang mag-alala. Baka isang araw, iuwi na lang siya sa pamilya na nakasilid na sa taul na may balot na bandila. Kaunting pahinga sa kampo at hinugutan naman sila para sa bagong deployment na tatagal ng 6 na buwan. Akala ko aabuti ng 1 taon eh. Komento ng isang kasamahan nilang sundalo. Si Captain Philip Isagani, ang kapitan na sinasabing may gusto sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Pagbabantay lamang sa border ang gagawin. Hindi ko sinasabing hindi delikado pero as per our superior said, palagi mag-ingat. Ang tahimik at panatag na tubig ang siyang mas malalim at delikado. Tumango silang lahat bilang sagot, kasabay ang pagsigaw ng pagsang-ayon. Second Lieutenant Trixie Dayan Valte, I need to talk to you alone. Huling tura ng kapitan bago sila talikuran. Ramdam niyan tingin na mga kasamahan niya nang gumalaw siya at sumunod sa lalaki. Igugudlak ka niyan, Lieutenant. Pabirong ngisi pa ni Sandra. Inambaan lamang niya ito ng kamao. Nang makapasok sa ginawang opisina ng kapitan, ay maayos siyang tumayo sa harap ng mesa. Yes, Captain. Gumiti ito. Kitang-kita ang biloy sa magkabilang pisngi. Ano ba sabi ko sa iyo, Trixie? Kapag tayong dalawa lang, kahit hindi ka maging formal, you can call me by my name. I don't mind. Umiling siya, naninindigan. That's out of our moral, sir. At bakit naman? Pareho tayo nakasuot ng uniforme, sir. Hindi ka man kagalang-galang, at least, ang uniform mo na lang. Malakas na napahalakhak si Philip. Aliw na aliw sa kanya. Napailing siya.
Hindi siya nito mapapaamo kahit na anong gwapo nito. Ibig sabihin, hindi ako kagalang-galang sa paningin mo, Second Lieutenant. No sir, mabuti na magsabi ng totoo kaysa kasinungalingan. Totoo? Ang sakit nun ah. Ano pa bang kailangan ng lalaking ito at hindi pa siya i-dismiss? Ang dami pa nitong pasikot-sikot. Bueno, pagkatapos itong deployment mo, you can have a 3-month vacation. Approve na yun. Ikaw nang bahala kung i-grab mo o tuloy ka sa serbisyo. Reward para sa delikadong mission na pinanggagalingan natin noong nakaraan. Sir? Mahina itong humagikik. Huwag ka na mahiya, Second Lieutenant Valte. Ako lang to. Hindi na maiwasan ni Trixie mapangiwi sa kahanginan ng kanilang kapitan. How about my comrade, sir? Siyempre, kasama rin sila pero nauna na yun sa'yo. Hindi naman kayo pwede magsabay-sabay. Wala nagawa si Trixie Dayan, kundi ang dahan-dahan tumango. Wala naman siyang hinihinging pabor sa lalaki, pero kung magbigay ito ay ganoon na lang kaya tinutokso sila ng mga kasamahan. Saka pala ako. Ha? Naguguluhan na siya rito. Ano pong ibig niya sabihin, sir? Sabay tayo ng bakasyon. Walang pakialam na sagot niya. Halos 1 taon pa naman bago ang bakasyon na yon. Medyo maganang deployment ng mga sundalo ngayon. Nasa paanan ng bundok ang kampo ni na Trixie. Nagro-ronda lang sila sa umaga at gabi para siguraduhin ang kaligtasan ng paligid. Mabuti na lang hindi tayo sa giyera napunta. Maluwag ang hiningang ani Sandra. Iyon lang ang ikinatutuwa ni Trixie kay Philip. Nahihiling niya ritong huwag ihiwalay ang babae sa kanya. Kayo ba mamaya magro-ronda sa bundok? Yes, Lieutenant. Sarap ng tulog mo mamaya niyan. Wala kang ronda? Wala, pero bantay yata ako mamaya kasamang tropa. Ay, yun lang. Ganun lang ang araw nila mga sundalo. Minsan kapag may ganap sa barangay na nakakasakop sa kampo, naroon sila para siguruhing ligtas sa mga tao at tumutulong na rin sila sa paglilinis ng kapaligiran. Lieutenant, may pupunta raw na surgeon. Bakit? Salubong sa kanya ni Sandra. Isang araw na galing siya sa bayan. Wala siyang duty kaya napagpasyahan niyang gumala sa bayan. Naroon kasi ang kanyang amang senador. Bumisita raw. Nagkibit-balikat siya sa tanong ng kasamahan. Hindi ko alam. Baka bagong deploy. Tanong mo kaya kay Captain Isagani. Anito na may halong panunukso sa boses. Dali na, Lieutenant. Bakit hindi ko magtanong? Alam mo namang sa'yo lang yun mabait. Baka parusahan ako. Napangiwi si Trixie. Bakit ka naman paparusahan? Magtatanong ka lang naman. Kahit na. Ay, oo na. Pagpayag na lang niya para matahimik ito. Mamaya kapag nakita ko. Sa wakas ay tinigilan na siya nito kakakulit. Lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin na panggabi. Pag-upo niya sa malaking ugat ng punong mangga, ay tumunog ang phone niya. Tumatawag ang kaibigan si Ashley. Hello, Ash? Hinihinga nito sa kabilang linya. Ay, may chika ako, Beshi. Anong ginagawa mo't kandahingal ka? Natawa ito. Green-minded ka. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Wala naman akong sinabi gaga ka. Nagtanong lang ako. Nagja-jogging ako. May tama na ba yung utak mo? Nagja-jogging ka gabi na? Wala naman nagsabi na bawal ang mag-jogging sa gabi. Pero kilala niyan takbo ng utak ng kaibigan niya. Oh, sinong ini-spy mo? I am not spying. Mariing ani to. Ani mo'y gigil. Nag-exercise talaga ako, no? Mahina siya natawa. Defensive masyado, my friend. Oh, ano nga balita? Okay, fine. Sinusundan ko yung dating VIP na binabantayan ko. And guess what? Oh, he's with your ex-boyfriend, the hottest billionaire in town, Axel Abueva. Hindi man sadya pero na marinig ni Trixie ang pangalan ng lalaki ay agad na kumabog ang kanyang dibdib. Ang tagal na mula nung maghiwalay sila. Pero bakit sa pangalan pa lang nito ay kumakabog na agad ang dibdib niya? And anong meron? Hindi niya may kakaila na may nararamdaman pa rin siya kay Axel pero hindi na tulad noon na buong buo at wagas na wagas. Unti-unti na yung nauubos. Kailangan maubos. Sus! Palatak ng kaibigan niya sa kabilang linya. Affected ka pa rin, aminin mo. Hindi ko naman itinatanggi pero malapit nang mawala. Hindi ko kailangan ng lalaking hindi marunong makaunawa. May hinanakita sambit niya. Ubusin mo na nga ang talagang Trixie dahil may kasama siyang babae. Aba, sweet na sweet. Nakaalalay si Axel sa likod ng babae. Wala na? Yun lang? Humalakhak ito.
Wow! Naantyalan? Pero ituloy mo yan, Trix. Walang kwenta yung lalaking yun. Gwapo lang pero makitid ang utak ka. Ang lakas ng tawa niya na napatingin ng ilang mga kasamahan niya na nagpapahinga rin sa labas. Tawang pilit na pinagtatakpan ng sakit na umuusbong sa kanyang dibdib. Kaya nga. O ano, wala na bang balitang iba? Si Esther, masaya na talaga? Pagliliko ng usapan ni Trixie. Baka hindi niya mapigilan na magkomento pa sa kanyang ex. Ewan ko, wala akong balita sa ngayon. Hindi ko nabibisita pero parang nag-resign na yata. Di ko sure. Hayaan mo na siya, buhay niya yun. Mahina siyang humagikik. Kaya nga. Kumusta ka naman? Wala kang trabaho? Tinatamad ako doon sa bagong boss ko. Laging sa bar sa club. Hay nako, party lang ng party. So, sabihin mo lang na hindi ka pa makamove on doon sa unang okay, bye. Anito, saka mabilis na pinatay ang tawag. Naiiling na lang siya habang nakatanaw sa malayo. Madilim at wala siya makita, pero bigla na lang lumipad ang isip niya sa nakaraan. Sa masakit na nakaraan niya, kasama si Axel. Napapailing na tumayo si Trixie at nagpasyang matulog na lang. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Tapos na ang 6 na buwang deployment ni Trixie at ngayon nga ay nasa biyahe na siya pauwi sa kanyang condo unit. Saka na siya bibisita sa mga magulang. Habang nasa biyahe ay nagutom siya kaya dumaan siya sa isang sikat na restaurant at nagpasyang kumain. Matiwasay na siyang kumakain ng biglang magkagulo. Hold up to! Nangunot ang noon ni Trixie, mariing bumuntong hininga. Pagod pa siya at akala niya'y matiwasay ang magiging unang araw ng bakasyon niya pero hindi pala. Dapa! Ilabas ang mga pera at lahat ng gadgets nyo! Wala sana siyang balak pansinin yon nang sa paglingon niya ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa lalaking hawak ng hold-upper. Axel. Agad na nilukob ng kaba takot ang puso niya dahil may kutsilyong nakatutok sa leeg ng lalaki. Walang dalawang pag-iisip na gumawa siya ng strategy. Maraming butas ang bawat galaw ng hold-upper kaya mabilis siya nakalapit at hinablot ito. Aray! Bitawan mo ako, papatayin kita! Hiyaw nito habang nakadapa, nasa likod ng kamay. Bitaw! Aray! Gigil niya sinapok ang ulo nito. Matiwasay sana akong kakain, peste ka. Unang araw ng bakasyon ko. Wala akong pakialam! Pagpupumiglas nito. Bitawan mo akong babae at papatayin kita, pakialamera! Mabuti na lang pala at naghubad siya ng uniform kanina. Malaya niya itong masasapak. Ang tapang mo ah. Baka gusto mong isama kita sa gyera. Ano ha? Nang marinig ang wangwang ng police mobile, ay pabalian niya itong itinayo at kinaladkad palabas ng restaurant. Bitawan mo ako! Sino ka ba, pakialamera? Baka mahimatay ka pag nalaman mo. Mayabang na tugon niya. Wala siyang balak na magpakilala lalo na't may mga taong makakarinig. Ang ilan ay nakatutok pa mga telepono sa kanya kaya lang, nang bumaba ang kilalang pulis ay nawala ang pagpapanggap niya. Second Lieutenant Valde. Bati nito. Sergeant Taylor Valentin. Mahinang tumawa ang pulis. Kakabakasyon mo pa lang, sinalubong ka na ng ganito, no? Magkaibigan silang dalawa. Kaklase niya ito nung college. Kaya nga sarhento, sa'yo na yan, nagugutom na ako eh. Sinulyapan pa niya ang hold-upper na nanlalaki ang mga mata pero wala na siyang pakialam. Bumalik siya sa loob pero halos tumalo naman ang puso niya sa lalamunan nang makita si Axel na nakaupo at nakasandal sa paa ng mesa, hawak ang leeg. Axel! Mabilis niya itong nilapitan. Axel? Axel, hey, what happened? Dumudugo ang leg nito. Shit! Mabilis ang kilos sa ginawa niya. Hinubad niya suot na t-shirt, may sando naman siya sa loob, at itinapal yun sa leg ng lalaki. Nasugatan yata ito nung hilahin niyang hold-upper. Axel! Axel, hey! Kinakabahan na talaga siya habang dinadala niya si Axel sa pinakamalapit na ospital. Malapit na tayo. Hindi ito makapagsalita dahil bumubulwak din ang dugo sa bibig. Hindi marami pero sapat na para mapigil ni Trixie ang sariling paghinga sa sobrang takot at pag-aalala. Para siyang lantang gulay nang mailipat sa private hospital room si Axel. Nakaupo siya sa tabi nito sa kama. Okay ka na? Tumango ito. Yeah, thank you. Bakit ba naman kasi ikaw ang nahablot? Kunwaring naiinis na usisa niya. Mahina itong tumawa. I am entering the restaurant when he suddenly pulled me at intukan ng kutsilyo. Marunong ka ba ng self-defense? Patuloy na usisa ni Trixie. Imposibleng hindi ah. Nag-aral ka ng taekwondo dati. Bakit hindi mo ginamit? I saw you. What?
Asik niya. Nakita kitang kumilos, so I just waited. Baka magisagabal kung kikilos ako para sa sarili ko. Paliwanag ni Axel. Bahagya pang tumatango na parang kinukumbinsi siya. Ang galing mo. Inirapan niya ito. Whatever. Noon nga, ayaw na ayaw nito na pumasok siya sa military. Kaya nga sila naghiwalay. Takot itong maiwan. Ang layo na nang narating mo sa army, no? What's your rank? Hindi ko narinig yung sinabi ng pulis kanina. Second lieutenant. Saglit ito napatitig sa kanya. Wow. Mahina siya natawa. What? Tinasan pa niya ito ng kilay. Ang layo mo na. Bulong nito. Parang hindi ito makapaniwala. If naniwala ka, what if you didn't leave me? Napipilan si Trixie. Pagyak na natawa. Kung hindi siya pumayag sa hiwalayan nila nung papasok na siya sa military, nasaan kaya siya ngayon? What if naniwala ka sa akin? Pagyak itong tumawa. Naalala ko, that was very selfish of me to decide like that. Sorry kahit parang huli na ang paghingi ko ng sorry. Nah, that was, what? 5-6 years ago? Ayos na yun. Ayos naman tayo nagwalay. Mutual decision naman. Pero ako yung nag-insist eh. Well, Her face twisted. Wala siya maisagot. Okay na yun. Let's move on. Lalo ka na. I heard you and your secretary are in a relationship, no? Matapos sabihin yon ay nanlaki ang mga mata ni Trixie. Napaawang ang labi niya at kagat niyang tinakpan. Ramdam niya ang pag-iinit ng buong mukha. Parang lumalabas na updated siya sa buhay ng lalaki. He raised an eyebrow. Amusement is written in Axel's face. what? Saan mo nabalitaan yan? Narinig ko lang naman. Tumango ito pero parang hindi naman kumbinsido kaya napanguso si Trixie. Ewan sa'yo. Unang interaksyon matapos ang hiwalayan. That's when the spark starts to ignite again. Hanggang kailan ang vacation mo, Dayan? Tanong ni Axel sa kanya. Nasa kondisyon na lalaki. Kailangan daw nito ng tulong sa kung ano. Matagal ba? Sa pagkakaalam ko, mostly 1 to 2 weeks lang ah. Diane. That was what he used to call her when they're still together. 3 months. Mukha ito nagulat. Talaga? Tumango siya. Oo. Mostly talaga hanggang 1 month lang pwede but. Malakas ang kapit? No, of course not. Halos pasigaw na tanggi niya. Malakas na humalakhak si Axel. I know, I was just kidding. Natawa na rin tuloy siya. Alam naman niya nagbibiro lang ito. Saka sanay na siya makarinig na mga ganoon. Hindi na lang niya pinapansin dahil hindi naman totoo. Hey, Dayan, joke lang ah. Baka magdamdam ka at hindi mo ko tulungan mag-design ng kondo. At oo, tinawagan siya nito para magpatulong na mag-design at mag-ayos ng kondo nito. College pa sila'y gano'n na ito. Siya laging tinatawag sa mga ganoong bagay. O kung hindi naman ay kapag magpapaturo sa pagluluto. Okay lang, sanay na. Hey, hindi dapat ah. Agad na anito. Hindi maganda yung mga ganun jokes. Kanino mo naririnig yung mga yan para masanay ka? Sus, since college pa naman tayo lagi mo nga inaaway yung mga nagsasabi. Pero ayos naman na, hayaan na lang natin sila. Sorry about that. Okay nga lang, let's start. Habang nag-aayos ay nagkukumustahan sila. May ilang sandali na tahimik pagkatapos ay kwentuhan at tawanan ulit. Tulad lang ng dati. Saan mo gustong kumain mamaya? May treat. Sa resto nyo. Mabilis sa sagot ni Trixie. Namiss ko mga pagkain doon. Sa mga lugar kung saan ako nade-deploy, kapag may nalalaman akong branch doon, pinupuntahan ko kahit malayo. Sus, baka ako yun na mismo. What? Eksaherada niyang reaksyon. Who told you that? Hindi ba sabi ko sa'yo pagkain? Sige, dadaling kita ron mamaya. And then, it's settled. Kumain sila ng hapunan sa restaurant ni Axel. Duman din sila sa cafe na pag-aari ng pamilya nito para bumili ng dessert. Tulad pa rin ng dating ambience dito, gustong gusto ko. Komento niya habang nakaupo sila sa gawing sulok ng cafe. Sa kabilang banda ay ang matataas na shelf kung nasa na mga libro na pwedeng basahin habang nagkakape. Yap, may mga branch na rin ito pero hindi ganun marami. Gusto ni mami na konti lang to eh. Ilang beses ko na tong ipinarenovate. Pinadagdagan ko rin yung mga libro and then at the back, may mga mas komportableng upuan at tahimik para sa pagbabasa. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Really?
Yeah, gusto mo i-check? Agad siyang tumayo. Sure, sure. Mahina munang natawa si Axel bago siya inalalayan papasok sa isang pinto na malapit sa counter ng cafe. Wow! Literal na napanganga si Trixie dahil sa ganda ng ambience sa reading room ng cafe. Ang ganda! Is this your idea? Si Mommy. Nagdagdag lang ako ng konting ideas and then the rest kay Mom na and Cyril. Si Cyril ang bunso sa triplets na babae na kapatid nito. Oh, ang ganda! Mahina itong tumikim. Alam ko magugustuhan mo rito. Mahilig ka rin magbasa ng libro eh. Yung iba mong libro na nasa kondo ko, naroon pa rin. Gulat na nilingon niya ang binata. Ha? Ba't nandun pa? Hindi mo tinapon o pinamigay? Bakit ko naman gagawin yun? Of course, nandun pa rin sa shelf mo sa kondo. Sa personal space mo ron. Tula lang tinitigan niya ang binata. Hindi siya makapaniwala na hindi aalisin ni Axel ang personal space niya sa kondo nito. Bakit hindi mo pa ibinebenta yung kondo mo nun? I mean, hindi sa nakikialam ako ah. Di ba kasi may bago ka ng kondo and di ba mas malapit yun sa Almonte International University kaysa sa work mo? That condo holds many memories of us. Ang huling salita nito ay sobrang hina na halos hindi na niya narinig. Ayoko mawala kahit yun na lang. Axel. Magkaharap sila sa maliit na mesa na naroon sa reading room ng cafe. Magkatitigan sila na tila walang pakialam sa paligid. May pumasok man sa silid, hindi na nila pinansin. Story again, Diane 4. Dahan-dahan siyang tumangot bahagyang ngumiti. Okay na nga, matagal na yun. Maayos naman na tayo naghiwalay. Then, can we start all over again? Namumula pantay nga nito na animo nahihiya. Cute. Ang laki-laki nitong tao pero kung mag-blush ay daig pa ang teenager. Pumayag man si Trixie ay hindi naman pwede. Nag-aalangan siya. Hindi niya nakakalimutan ng pangako niya sa bayan. I don't think. Bumuntong hininga ito, ngumiti. I understand. Tumango pa ito na parang ang sarili ang kinukumbinsi. Sino nga ba naman ang gustong makipagbalikan sa lalaking nakipag-break noon, no? No, it's not like that, Axel. Alam mo naman ang nature of work ko. Bahagya pa siyang tumango-tango para kumbinsihin ang lalaki o ang sarili niya. Alam mo, naisip ko, tama lang pala na naghiwalay tayo noon. Kasi paano nga naman kung sa gitna ng trabaho ko may mangyari? Huwag mong isipin yan. Naging selfish ako, yun ang totoo. Ibinagayway ni Trixie ang kamay, binawi sa pagkakahawak ni Axel. Hayaan mo na yon, pareho tayong tama at pareho ring may mali. Hindi nagsalita ang binata, nakatitig lamang sa kanya. Napaiwas naman si Trixie ng mga mata nito dahil bigla ay naiilang na siya. Tumayo siya at inaya ng umalis na lalaki. Tara, baka may gagawin ka pa sa trabaho. Yes, may meeting ako. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon, ay parang naging awkward sila dalawa sa isa't isa. Ilang araw silang hindi nagkita at ngayon ay coincidence na nagkasalubong sa hotel lobby. Oh, Axel, hi! Bati niya sa binata na mukha nagulat din na makita siya sa hotel na pag-aari nito. Diane, what are you doing here? Usisa nito na makabawi sa gulat. This is Alexandra, my secretary. Pakilala nito sa babaeng kasama. Hi, Alexandra. Bati niya sa babae. Ngumiti naman ito, tinanggap ang palad niya para sa handshake pero agad din na binitawan. Parang hindi nga naglapat man lang. Makikipag-meet ako sa parents ko. Oh, okay. Nito. Enjoy. Magsabi lang kayo kung may kailangan. Tumango sa Trixie. Sure, salamat. Mauna na ako. Hindi kasi pwedeng sa labas sila makikita ng mga magulang niya. Nasa VIP room daw ang mga ito kaya doon siya dumiretso. May natanong pa siya mga personal guard sa ibaba. Dad! Ang kanyang amang agad niyang nabungaran pagpasok. Where's Mom? Come on, anak. Akong kaharap mo pero ang mami mo pa rin ang hinahanap mo. Maktol ng daddy niya. Hindi akalain na isa itong prominente at matigas sa senador kapag nasa labas. Nasa banyo. Oh, umupo siya sa couch na naroon. Bakit pala dito, hindi sa Sandler? Mahina ito natawa. Tinabihan siya sa upuan. Inakbayan sa kahinila para mayakap na mahigpit. Mas malapit to sa lugar na pinanggalingan ko. Tsaka ayaw mo nun, makikita mo si Daddy! Tili niya. Agad siya lumayo rito na makitang ina na galing sa banyo. Mommy, hi! Hi, my darling!
Mabilis siyang yumakap sa ina dahil na-miss niya talaga ito. I missed you so much, Mommy. What? Hiyaw na kontra naman ni Senator Trent Valte, ang daddy niya. How about me, baby? Tumawa ang kanyang inang si Crystalline Garcera. Paano ka mamimiss si Trixie sanay nang wala ka noon pa man? Is that a joke, love? Malakas na natawa si Trixie sa biruan ng mag-asawa. Ma'am, baka umiyak yan si Dada. Humilata siya sa malambot na kama. Super pagod. Tumabi sa kanyang ina. Kumusta ka naman sa trabaho, anak? Hindi ka pa ba nasasawa? Just tell me, Trixie, gagawin natin ng paraan. Tinawanan lang niyan sinabi ng ina. Mami, hindi ako nasasawa. This is what I want talaga ever since me. Siguro kapag matanda na ako, saka na ako aayaw. Anak, kapag nasa deployment ka, lagi akong walang tulog dahil sa sobrang kabat pag-aalala sa'yo. Anak, you're always giving me heart attack. Diyos ko. Mami talaga. Angal niya bago binalingan ng ama na sa phone na naman nakatutok. Dad, lagi mo ang aliwin tong asawa mo, nag-OA na naman eh. Sumulyap lamang ito sa kanilang mag-ina bago bumalik ang atensyon sa phone. Bumulong siya sa ina. Mi, baka may kabit na yan ha. Hindi namamansin ha, sa phone na lang. Anak, malaki ang tiwala ko sa daddy mo. Anito, hinaplos sa noon niya. Hindi ka pa ba talaga aalis sa serbisyo? Ma'am? Anak, kung gusto mo pa rin talaga, pwede ka naman sa security group ng dad mo. Para hindi naman ako lagi nag-aalala. Sa kuya mo, pwede kayo sa negosyo. Please, anak. Iyon ang laging litanya ng mami niya kapag nakikita sila o kung minsan ay kapag tumatawag siya rito. Tutol din ito na pumasok siya sa military pero talagang nanaigang kagustuhan niya. Ilang araw ka ng bakasyon, hindi ka agad nagpakita. Iniiwasan mong ganitong usapan na no, Trixie. Lagi na lang. Mami, hindi na tayo natapos dyan. Mahinang aniya. Ito po ang calling ko. Please po. Naiiling naman ang kanyang ama. Lumapit na rin. Tapos na yatang ginagawa sa phone. Krista, hayaan mo na yung anak mo. Yung lalaki mahal na mahal nga binitawan para sa pangarap eh. Daddy naman. Niyakap na mahigpit si Trixie ng kanyang ina. Basta mag-iingat ka lagi, ha? Susunod ako kapag ibinalik kang nakabalot sa bandila, Trixie Dayan, sinasabi ko sa'yo. Ma'am! Love. Sabay na angal nilang mag-ama. Napaka-OA talaga niyang ina mo, Trixie. Pero yung totoo, Trixie, mag-iingat ka ha? Mag-iingat lagi. Oo nga po. Nakangusong aniya. Alam naman niya na nag-aalala talaga ang mga magulang pero nag-iingat naman siya. Nag-iingat po talaga ako. Kasama mo naman si Philip kaya panatag ako. Komento ng daddy niya. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang inay humalakhak. Philip? Dad, Philip? As in, Captain Isagani? Yes. Lalong nangunot ang noon ni Trixie. Huh? What's with Captain Isagani, Daddy? Ang kanyang inan sumagot. Pinababantayan kanyan, Trix. Napanganga na lang siya sa nalaman. All this time, kaya pala laging kasama sa deployment niya ang kapitan. Yes, alam niyang hindi nito basta-basta magagawa yon, lalo na magdesisyon ng mga bagay-bagay. Tapos malalaman niyang ang kanyang daddy palang nasa likod ng malakas itong koneksyon. What? Malakas na tumawa ang mami niya. Anong akala mo, Trix? Ako lang ang parang baliw kapag nasa deployment ka at gyera? Naku, asahan mong mayat mayan tawag niyang daddy mo sa mga superior mo, anak. Daddy! Ungot niya sa amang senador. Sa sobrang pakialamero ng kapitan na yon, akala ko tuloy may gusto sa akin, utos mo lang pala. Wala akong inuutos na pakailaman ka, Iha. At sabi ko lang ay bantayan ka. Bali walang paliwanag dito. Baka naman gusto ka talaga. Ay, ayoko! Mabilis naman na protesta ng mami niya. Sundalo na naman! Baka hindi na kayo makabuo ng pamilya niyan dahil pareho kayong nasa gyera. Mami, advance mag-isip. Ayoko naman doon. Ayoko sa kapareho ko ng propesyon. Negosyante kasi ang gusto. Hirit pa ng kanyang ina. Ilang oras sila nagkwentuhan lang. Nakausap din niya sa phone ng panganay na kapatid na si Kent. Busy ito dahil nag-aasikaso ng kasal nito at ng best friend turns girlfriend. Nagpaalam din ng mga magulang niya dahil may appointment ang daddy niya. Okay po, ingat kayo. Nasa parking sila at pasakay na ng sasakyan ng mga ito. Hindi ka pa sasabay? I have my car with me, Dad. At saka baka maliit ka sa appointment mo.
O sige, Anito. mag-iingat ka Trixie. Umuwi ka sa bahay ah. Opo. Tugon niya bago kinawayan ng ina. Naiwan siya mag-isa sa parking lot ng hotel. Nakatayo at nakatanaw sa convoy ng mga magulang. Done meeting your parents? Ay! Napahiyaw siya dahil sa boses na nagsalita sa likuran niya. Axel, nakakagulat ka naman. Kanina ka pa ba dyan? His mouth curved into a small smile. Not really, kadarating ko lang. Iminuwestra pa ng lalaki ang sasakyan na nasa likuran. Isa yung itim na BMW. Nakita kita pagbaba ko ng kotse, so I decide na lumapit. Pauwi ka na? Yeah. Mahinang sagot niya. May work ka pa? Wala, may dadaanan lang ako. So mauna na ako. Awkward yan tugon. Pasakay na sana siya sa sariling sasakyan nang tawagin siya ni Axel. Diane, Bakit? May kailangan ka pa? Nagkamot ito sa ulo. Parang nagdadalawang isip pa kung sasabihin ba nito ang gustong sabihin o hindi na lang ngunit sa huli nagsalita rin. may company outing kami this weekend. I just wanna ask you kung gusto mo sumama. But no worries. Kung gusto mo lang, no pressure. Napangiti siya. Hindi mo naman ako employee, bakit ako kasama? Ha? Ini-invite naman kita. Mabilis sa sagot ni Axel. Parang ipagpipilitan pa yata na isama siya. Kung gusto mo lang naman, tsaka bakasyon mo, might as well have fun. Anito. Sa bakasyon dapat ginagamit ang vacation leave, di ba? Bala ko sana matulog na lang sa bahay hanggang sa matapos ang 3 months vacation ko. Biro pa niya na ikinasimangot ni Axel. Sayang naman pala. Malakas na siya napahalakhak. Hindi na niya napigilan. Parang hinayang na hinayang si Axel. Sasama na. Agad nagliwanag ang mukha nito. Really? Oo, parang iiyak ka na eh. Wala naman sigurong masamang sumama as a friend. Invited din naman siya ng boss. Saka wala naman talaga siyang balak ngayong bakasyon niya, kundi ang tumambay sa bahay ng mga magulang at bulabugin ng kapatid. Thank you. I will send you the info, Diane. Tumango siya bago tuluyang pumasok sa driver's seat ng kanyang kotse at nag-drive palabas sa parking lot ng hotel na pag-aari ni Axel. Dati pa naman ganoon ang binata. Kung may oras ay hindi sinasayang. Kapag may bakasyon ay bakasyon talaga. Kung ano yung nakala na gagawin sa mga oras na yon ay hindi pwedeng hindi mangyayari. Same old Axel Abueva ha? She muttered while driving home. Nung college pa sila, kapag ang bakanteng oras ay para sa library session, hindi yung pwedeng maging date o coffee time. Kapag naman date nila, date talaga. Hindi pwedeng mag-aaral o matutulog. Nang mapadan sa paboritong resto ay nagpark siya para kumain. Papasok na siya ng may mabangga. Ouch! Story, hindi ko sinasad... Pareho ng laki ang mga mata nila na nakabangga niya ng magkakilanlan. Captain Isagani? Hey, Second Lieutenant Valte. Tinanguan niya ito habang hawak at hinihimas sa marahan ng balikat. Bakasyon mo rin? Captain Isagani nodded and clicked his tongue. Yeah, hindi ko pa nabanggit sa'yo. Sabay tayo ng bakasyon. Yayain nga sana kita mag-Boracay. Inirapan niya ito. Ayos lang na sungitan ito. Wala naman sila sa trabaho at pareho silang nakasibilyan. Boracay ka dyan. Wah, mas mataray ka pala kapag hindi nakasuot ang uniform. Lalo na kung may nalaman ako tungkol sa'yo na talaga namang nakakairita. Ano ba yun? Tanong nito na nakangisi pa. Na-excite ako bigla. Come on, sasamahan kita sa loob. Hindi na siya nakaangal nang hilahin siya nito papasok sa loob ng resto at iupo sa mesa malayo sa gitna. Kaya ko naman mag-isa, Kapitan. Baka busy ka. Hindi. Kung todo iling pa ito. Ano nga yun? She smirks at him smugly. Tauhan ka ng daddy ko. Hindi yung tanong, hindi pag-uusisa, kundi pangako sa. Yun lang ba? Parang wala lang dito. Oo, pero wala namang kinalaman si Senator sa kabaitang pinapakita ko sa'yo. Gusto talaga kita, Trixie. Dahan-dahan siyang tumango. Napaka-straightforward talaga nitong lalaking to. Pero tulad din ng sinabi ko, hindi kita gusto, Kapitan. Sorry. Nakangiti lang ang lalaki at parang wala lang dito ang pambabasted niya. Pagkatapos kumain ay umuwi na siya. Dumating ang araw ng company outing. Maaga pa'y nasa harap na siya ng condo building dahil susunduin na lang daw siya ni Axel para hindi na siya mag-drive patungo sa resort na pag-aari rin ng binata.
Kasosyo raw roon ng mga Fuentes ng Fuentes University. Hey, Agad na bati ni Axel nang pumarada ito sa tapat niya. sorry medyo natagalan. Inasikaso ko pa yung sasakyan ng mga employees. Tara na. Okay lang, kabababa ko rin lang naman. Anya, kahit ang totoo ay may 1 oras na siya naghihintay. Habang nasa biyahe ay nagtanong siya. Bakit pala may outing? September pa lang ah. Ang aga naman kung Christmas outing agad. Hindi, dapat kasabay ito ng mid-year bonus nila eh. Hindi inaasahan, maraming mga guest at trabaho na darating. Kaya ngayon lang natuloy. Mga employees ng hotel lang naman ang nadili. Tumango siya. How about the cafe? Bagya siya nitong nilingon bago binalik ang atensyon sa pagmamaneho. Kasama ngayon. Sarado ang cafe? Walang trabahong hotel? May mga reliever, ginawa na para ni Mommy. Maiksing sagot nito. 2 days lang naman, short getaway lang talaga para sa kanila. After Christmas na yung mahababang outing. At saka malayo-layo rin no? Biro ni Trixie. Mahinang humagikik si Axel. Oo, Pagdating sa resort ay nagkaroon ng problema. Kausap ni Axel ang receptionist. Kabadong babae dahil para itong ginigisa kaya hinawakan na niya sa braso ang binata. Okay lang Ax, hayaan mo na. Yumuko ang receptionist. Pasensya na po talaga Mr. Abueva, ma'am. Sabi po kasi ng mga empleyado, si Miss Alexandra ang kasama niyo kaya okay lang na magkasama sa kwarto. Napakagat sa ibabang labi si Trixie. Baka alam ng mga empleyado na may namamagitan sa mga ito, kaya okay lang na magkasama sa isang silid. Parang hindi na bago. Narinig niyang malalim na paghugot ng hininga ni Axel bago muling sa kanya. Nagkakasama kami ng sekretary ko sa isang silid, but we're not sleeping in the same bed. Sure. Sagot niyang wala sa tono. Wala ba miss kahit villa or cabin? Ayos lang sana sa kanya na magkasama sila sa iisang silid, kaso may narinig siyang hindi niya nagustuhan. Kinastigo niya sariling utak. Ano ba itong iniisip niya? Naku, wala po eh. Sorry, Dayan. Paghingi ng sorry ni Axel. We can book a hotel sa malapit kung hindi ka No, it's okay. Mabilis sa sagot niya. Akyat na tayo. Siya pa nanguna sa paglalakad. Inis na inis pa rin siya. Nasa kwarto na sila ay hingi pa rin ang hingi ng sorry ang lalaki kaya natatawa na lang siya na naiirita. Okay lang talaga Ax, no worries. Sa couch na lang ako, Dayan, para hindi ka mailang. Dahan-dahan siyang tumango. All throughout the vacation, sila magkasama ni Axel. Kinakantsawan sila pero marami ang napapairap. May ilan pang mga bulungan na kaya raw hindi sumama ang sekretarya ng binata ay dahil naroon siya. Masaya ka ba? Axel, ikaw pala. Nasa tabing dagat siya at nakatanaw sa papalubog na araw sa malawak na karagatan ng sumulpot ang lalaki. May kailangan ka? Wala naman. Nakita kasi kita nag-iisa rito habang nakikipagkwentuhan ako sa mga empleyado. Ika ako, baka na-out of place ka, kaya nandito. So, I decided to join you here. Okay lang ba? Okay lang. Pero hindi ba ako nakakaistorbo sa banding nyo? Sinulyapan pa niya mga nagkakasiyahang mga tauhan ni Axel. Baka kung ano naman ang marinig ko. Story about that. Anito. Nasanay lang na si Alex ang nakikita nilang kasama ko. Siyempre, sekretary ko yun kaya Ayos lang. Hindi naman tayo magtatagal na magkasama dahil hindi ko sure. Kahit bakasyon, baka pabalikin na ako agad sa serbisyo. Okay lang pero bakit kinakain na siya ng ngit-ngit? Selos ba itong nararamdaman niya? Mahal pa ba niyang ex-boyfriend? Diyos ko naman. hindi ba talaga pwedeng magsimula ulit? Pagyak na natawa si Trixie. Kung papayag ako, hindi mo ba ako pagbabawalan na bumalik sa military? Hindi agad nakasagot ang binata, kaya mas malakas siya natawa. Ay, syempre hindi. Tulad pa rin ng dati. Habang nagtatagal sila roon, ay natatagpuan niya ang sarili na tumatawa sa mga jokes ni Axel. Masayang masaya siya kapag kasama niya ito. At mabilis na tumitibok ang kanyang puso habang katabi niya ito sa kama. At naghahalikan sila. Itap. Axel, sandali. Natatawang pigil niya sa binata na hinahabol pa rin ang mga labi niya ng halik kahit na tinutulak na niya. I can't breathe, Ax. Let me breathe. Story. Kinintalan siya nito na magaan na halik sa noo bago hinapit at mahigpitan ni yakap. I can get enough of you, Dayan. I missed your lips so much. Sus, bola. Hindi, totoo nga. Ganoon lamang silang dalawa kahit natapos na ang outing.
Walang malinaw na usapan pero palagi magkasama. Binibisita niya ito lagi sa trabaho. 1 buwan na matuling lumipas hanggang sa maging 2 buwan at may hindi inaasahang pangyayari ang gumulat kay Trixie. Axel, anong ginawa mo? Nanginginig ang boses na tanong niya sa binata. Naabutan niya itong abala sa mga dokumento. Agad na iniwan itong ginagawa dahil bigla siyang pumasok. Diane, what are you doing here? May problema ba? Sunod-sunod na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Trixie. What did you do? Ha? Naguguluhan ito lumapit sa kanya. Akma nitong hahawakan siya sa balikat ngunit pumiksi siya at umiwas. Diane, ano bang problema? Buntis ako, Axel! Halos wala ng boses sa lumabas sa mga labi niya. Buntis ako! Akala niya ay mabibigla pa si Axel sa binalita niya, pero kitang-kita niya ang pagliwanag ng mukha nito, ang pagkalma at ang kislap sa mga mata. Parang inaasahan na. Axel, Good. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Trixie. Anong good? Hindi ito umimik, pero lumapit at inalalayan siya maupo sa couch na naroon sa office. Anong good, Axel? Nanlaki ang mga mata niya nang may ideyang pumasok sa isip. Sinadya mo? Axel, sinadya mong mabuntis ako? Nang tumango ang binata ay para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang luha ay tuloy-tuloy na tumulo. Hindi niya napigilan ng paghagulgol dahil sa betrayal na nararamdaman. Bakit? Pero ang mga mata nito ay walang bakas ng pagsisisi. I love you, that's why. What? Anong pinagsasasabi mo, Axel? Naguguluhan na talaga siya. Bakit bigla itong ganito? May usapan tayo na hindi ako pwedeng magbuntis. Alam mo naman ang line of work ko, Ax. I thought you understand me. Umiling ito. I'm sorry, Diane. But this is the only way para hindi ka umalis. Para hindi mo na ako iwan ulit. I'm sorry, hindi ko na kasi kaya na maiwan mo ulit eh. She felt betrayed. Ang sakit-sakit sa puso na lalaking mahal pa niyang gagawa nun sa kanya. Akala ko nauunawaan mo ko, Axel. Pero hindi pala. Ang selfish mo. Tulad ka pa rin ng dati. Tumango ito. Tinatanggap ang mga masasakit na salita na galing sa kanya. Sabihin mo na lahat pero hindi ako nagsisisi. Kailan? Mahinang usisa niya. Ang bilis naman kung 1 beses lang. Every time we make love, nung una lang ako gumamit ng proteksyon. Napakanga si Trixie. You... Wala siyang maapuhap na salita. Punong-puno ng sakit ang puso niya. Paano nito nagawang dayain siya? Paanong hindi niya alam? Gayong kita naman niyang nagsusuot ito. Pagak siyang natawa. Tinatanggal mo kapag alam mong hindi ko na namamalayan? Hindi. Binutas ko. Mariin siya napapikit. Namumula siya sa galit at siguro sa hiya. Paano hindi niya namalayan? Hindi niya naramdaman. You're so selfish. I know. He answered quietly. Bakit? Para hindi ka na bumalik sa trabaho mo. Diane, I can work for us. Kaya ko naman kayong buhay na magiging anak natin. Hindi mo na kailangang makipagsapalaran para lang hindi mo kasi maiintindihan dahil magkaiba tayo. Mariing sabi niya. Hindi mo maiintindihan yung will naming mga sundalo. Magkaiba tayo. Nakakaunawa naman itong tumango. Hindi pa ba sapat ang mga taon mo sa serbisyo? Isn't it enough para isipin mo naman ang pamilya mo? Ako, at sarili mo? No, hindi yun magiging enough. She said with conviction. I'm sorry too, Ax. Nanlaki ang mga mata nito. Anong ibig mo sabihin? Ipapalaglag mo ang anak natin? Hindi ako makakapayag, Trixie Diane, no. Mahina siya natawa. Of course not. Naiinis na naman. Anong akala mo sa akin? Magagawang kitilin ang buhay ng anak ko para sa pangarap? Hindi naman ako ganun kasama, Axel. I'm sorry, love. Wala naman siya magagawa. Ano pa bang kaya niyang gawin gayong naroon na yon? Nang araw ding yon ay nagpa siya sila, Axel muna siya titira. Napabuntong hininga na lamang sa Trixie habang nakasunod kay Axel sa bago nitong kondo. Bitbit ng lalaki ang mga personal niyang gamit at ang isang bag na puno ng mga gamit niya sa serbisyo.
Careful, Dayan. Yeah. Muli siyang bumuntong hininga na makapasok sa kondo. Sa halip na magbabakasyon siya na matiwasay, kung saan pa napunta. Ang 3 buwan ay madadagdagan pa ng maternity leave. Hindi pa siya nakapagsasabi sa superior, sa kana, kapag makakalabas na siyang mag-isa. Bantay sarado kasi siya ni Axel. Papasok ka sa trabaho, Axel? Tanong niya sa lalaki isang araw. Nakaupo siya sa kama habang ito nag-aasikaso ng mga gamit niya. Umiling ito. Work from home, love. Sasamahan kita rito. At saka pala bukas pupunta tayong ospital for your check-up. Pwede namang magpasama na lang ako sa mami ko. Alam ng mga magulang niya nangyari sa kanya. Natuwa pa nga mga ito. Hindi. Gusto ko akong kasama mo, Dayan. May pinalidad sa boses ng lalaki kaya nanahimik na lamang siya. Hindi niya sinasabi rito ang planong nabubuo sa isip. Magluluto ako ng lunch. Anong gusto mo? Tanong niya kay Axel na abala sa laptop nito. Anything will do, love. Okay. Nagluto na lamang siya ng adobong baboy at kanin para mabilis. Tinatamad siya magluto ng marami. Nang matapos ay lumabas siya mula sa kusina tatawagin na sana lalaki nang hindi niya ito nakita sa sala. Narinig niyang boses ito sa Teresa. Ma'am, dito na muna ako sa kondo magtatrabaho. May mahalaga lang akong... Rinig niya ang boses ng ina nito kahit nasa phone. Bakit ba kasi Axel, ha? Iniiwan mo mag-isa sa opisina si Alex. Kawawa naman ang mamanugangin ko. Ma'am, hindi nga po kami niya. Bakit ba kasi? Bagay na bagay kayo. May pamimilit sa boses ng ginang. Pareho kayo ng line of work. Anak, pag-isipan mo. Kawawa naman ang Alexandra ko roon. Baka sabihin na kinakawawa siya na magiging asawa niya, no? Anak, ay nako, hindi ako papayag. Muntik na niyang makalimutan. Botong-boto nga pala si Mrs. Alicia Abueva sa sekretary ni Axel simula pa noon. At ngayon, hindi nito alam na nagsasama na sila ng lalaki. Ma'am, hindi nga. Hindi ako papayag na kung sino-sino lang babae nandiyan na pamapangasawa mo, Axel Abueva. Singal lang ina nito sa telepono. Sinasabi ko sa yung bata ka, ha? Puntahan mo na roon si Alexandra. Baka nahihirapan na yun doon. Mami, hindi nga pwede. Tahimik siya nakinig. Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Bakit kasi hindi pa sabihing nagsasama sila? Itinatago siya? Bakit pa siya binuntis at tinira sa isang bubong kung ganong wala naman palang balak gawing digal sa pamilya nito? No, pumasok ka, Axel. Bye, ma'am. Binabaan na lang nito ng phone ng ina. Akmang papasok na sa loob ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakita siya nakatayo doon. Dayan, kanina ka pa riyan? Malamig lang niya itong tinignan bago tumalikod. Kakain na. Dayan. Inilingan niya ito. Mamaya na tayo mag-usap. Kumain na muna tayo dahil kanina pa ako nagugutom. Sad niya kahit na hindi naman. Ang totoo ay nawalan nga siya ng gana. Okay. Mahinang sagot ito. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Hindi siya umimik. Kapag nagtanong ito ay saka lamang siya sasagot. Hindi siya nakipagkwentuhan hanggang sa matapos silang kumain. Ako na maghuhugas. Tumango siya, hindi na nakipagtalo. Dumiretso siya sa kwarto para matulog. Para siya nawalan ng lakas. Kinabukasan na siya nagising. Diretso sila sa ospital para magpa-check up. She was 6 weeks pregnant. Hanggang sa pauwi na ay tahimik pa rin siya. Dayan, may gusto ka bang puntahan o bilhin sa mall? Wala, gusto ko nang umuwi. Okay. Anito. Pero may dadaanan muna ako sa office sandali. May kailangan daw akong pirmahan. Hindi naman makakapunta si Alex sa bahay dahil Too much information. I didn't ask. Sorry. Banas sa banas siya kapag naririnig ang pangalan ng babaeng yon. Hindi pa nakatulong ng halos pareho at magkatunog ang pangalan nito at ni Axel. Nakakairita. Tinawagan nito ang sekretarya para iutos na ibaba na lang ang dokumento pero nasa opisina ang cafe raw ang babae kaya roon na sila dumiretso. Axel! Muntik nang mapaatras si Dayan nang may bigla na lang yumakap kay Axel pagpasok nila sa cafe. Ma'am, buti nandito ka. Pinayagan ka ni Dad? Mahinang tumawa ang ginang bago kinawit ang braso sa anak at hinila ito. Nakanganga tuloy siyang naiwan. What the? Akala niya hindi siya babalikan ni Axel pero mabilis itong kumalas sa ina at inalalayan siya maglakad. Wala naman sinabi ang ginang kundi, "Naghihintay si Alex sa office. Come on, anak." Ma'am, wait. May kasama ako. Saka lang siya binalingan ng ginang at bahagyang tinanguan saka nakasimangot ng nagpatiuna sa pagpasok sa opisina sa cafe.
Axel's hand rested at her back. Sorry about that, love. Okay lang. Ano naman kasi magagawa niya, hindi ba? Hindi naman bastos makiharap ang ina ni Axel. Hindi lang talaga siya nito kinakausap at ang mga matay na kasunod sa tuwing pinagsisilbihan siya ng anak nito. Kailan ka bababalik sa trabaho mo, anak? Baka nahihirapan itong si Alex doon. Ay, hindi naman po, Tita Alice. Mabilis sa saad ng sekretarya. Mabuti nga pong wala roon si Axel dahil panggulo yan. Natatawa pandugtong nito na ikinatawa ng ginang. Bakit kinugulo ka? Naku, talagang itong si Axel ko pilyo yan. Ikaw nga lang yata ang nakapagpatino. Nanatiling tahimik si Trixie. Nagulat pa nga siya dahil bigla siyang kinausap ng babae. Di ba ikaw yung anak ni Senator Trent Valte, yung sundalo? Yes po. Mahina niyang sagot. Tumungo-tango ito. Wala na ulit sinabi. Kilala naman talaga siya nito dahil naipakilala na siya ni Axel nung college sila. Ewan niya kung bakit nagpapanggap ito ngayon. Ma'am, naipakilala ko na si Dayan sa inyo dati, di ba? Oo, yung ex-girlfriend mong iniwan ka dahil nagsandalo. Huminga ng malalim si Axel. Ay, mami. Ako nakipaghiwalay noon at sinuyo ko ulit siya ngayon. What? Ano, Axel? Pakiulit nga na sinabi mo? Kami na ulit at magkakaanak na kami. Tumahimik ang paligid. Nanlalaki ang mga mata ng ginang. Nakaawang ang labi ni Alexandra at siya na may hindi makapaniwala nakatingin sa lalaki. Hindi niya akalain na ganoon lang pala. As simple as that. Sinabi nito sa inang relasyon nila. Pauwi na sila sa pondo ay hindi pa rin mahagip ni Trixie ang nangyari. May gusto kang kainin, Dayan? Tanong ni Axel na makapasok sila sa kondo. Anything is fine. Wala ka pang cravings? Wala. Akma siyang papasok sa kwarto nang pigilan siya ng binata. Dayan. May problema ba tayo? Umiling siya. Wala, napagod lang ako. Sige. Akma pa siyang aalalayan nito patungo sa kwarto. Come on, sasamahan kita sa kwarto bago ako magluto. Hindi na, Axel. Kaya ko na. Habang lumilipas sa mga araw, ay patindi ng patindi ang nabubuong plano sa isip ni Trixie. Hanggang sa umabot na ng 9 na buwan ang kanyang tiyan at makapanganak. Kausap niya si Esther. Dinalaw siya nito sa ospital. Tuloy ba yung kagagahang plano mo, Trixie? Baka naman nasasiraan ka na ng bait. Sasapakin kita para maisaayos yan. Pagak lamang niyang tinawanan ang litanya ng kaibigan. Buntis din ito sa panganay na anak. Alam mo ako kapag nagdesisyon, Esther. Oo nga, pero tungkol na ito sa anak mo. Gigil na bulong nito. Hindi ba pwedeng sa anak mo naman ang focus mo? Umiling siya. Isang deployment na lang, last na yon. Gusto ko lang makapagpaalam na maayos sa trabaho ko. Hindi yung ganito na bigla-bigla na lang nangyari. Nabuntis ako at nanganak ng hindi handa. Wala naman tamang oras para dyan, Trixie. Talagang iiwan mong anak mo kay Axel? Oo. Walang kasiguruhan kung makakabalik ka pa kapag umalis ka, Trixie. Isipin mo mabuti. Totoo naman na walang kasiguruhan pero iyon ang gusto niya. Ang makapagpaalam na maayos sa trabahong pinili niya. Sa trabahong pinangakuan niyang mamahalin at hindi ipagpapalit. Isa na lang naman, Esther. Napapagod itong tumango. Ay, kung bahala. Desisyon mo yan. Just think twice. No thrice. No. Maraming beses mong pag-isipan, Trixie. Mag-ama mo magiging kapalit yung padalos-dalos mong desisyon. Malalim siyang bumuntong hininga. Natahimik sila nang pumasok sa silid si Axel, buhat ang kanilang anak na babae. Love, meet our baby. Iiling-iling na nagpaalam si Esther na aalis na. Anong ipapangalan mo sa kanya, Dayan? Malambing na tanong ng binata sa kanya. Marahan itong ibinaba ang sanggol sa kanyang tabi. Hindi ba ikaw magpapangalan sa kanya? Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan. Tayong dalawa, love. May naisip ka na bang pangalan para sa baby girl natin? Umiling si Trixie. Pinaninindigan na ito ang magpangalan sa bata. Ikaw na. You deserve to name her, Ax. Dorothy. Dorothy? What a nice and beautiful name. Dorothy Valte Abueva. Napaluha siya na marinig ang buong pangalan ng bata. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve na marinig yung buong-buo ang plano niyang iwan ito at si Axel. Pinalipas lamang ni Trixie ang 3 buwan ni Dorothy bago siya nagsabi kay Axel. What do you mean, Dayan? Akala ko ba hindi ka nababalik sa serbisyo? Hindi ka pa pala nagre-resign?
Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi ganun kadali yun, Ax. Yun nga leave ko ng halos 1.5 taon dahil sa connection si Daddy. Hindi na pwedeng lumampas pa. Ipinapatawag na ako ng superior ko or else magiging awol ako. Bakit hindi mo pa lubusin na totohanin na yung awol na yan? Gigil na ito. Mariin ang bawat katagang binibitawan. Paano ang anak natin kung madedeploy ka na naman sa malayo? O paano kung dalhin ka na naman sa gera? Maati mong mawala ng ina si Dorothy? Mariin siyang pumikit. Sana pala'y sinunod niyang unang plano. Ang hindi sabihin kay Axel na babalik na siya sa serbisyo. Yung basta na lang siyang aalis. Hindi tulad ngayon na hirap siyang magpaliwanag at ipaintindi ang gusto niya. Okay. Pagsuko niya, doon lamang ito nakahinga na maluwag. Tinitigan siya nito bago huminga ng malalim at saka siya kinabig para sa isang mahigpit na yakap. Bakit pakiramdam ko? May plano kang hindi ko magugustuhan, Dayan. Meron nga, at isinagawa niya yon makalipas ang ilang araw. Last warning na siya sa kanilang commander. Makakarating na sa general. Pikit mata, tigmak ang luhan tinitigan niyang kanyang mag-ama na himbing sa pagtulog. I'm so sorry. Sorry. Sana dumating ang araw na mapatawad niyo ako. Nababasa na ng luha niya ang papel na pinagsusulatan niya na maiksing pamamaalam sa kanya mag-ama. Babalik ako. Ito lang. Tatapusin ko lang. Sana after this, may balikan pa ako. Durog ang puso. Ang mukha ay hilam sa luha. Tinalikuran niyang kanyang mag-ama. Ang hirap talagang pumili sa pagitan ng pamilya at trabahong nauna niyang minahal. Sa tulong ng koneksyon ng kanyang ama, hindi siya napasama sa giyera kung saan kasama ang grupo niya. Siya lamang ang hindi. Na-deploy siya sa border din lang. Nagro-ronda at nagbabantay. Second Lieutenant Valte, kumusta? Nilingon niya si Captain Isagani. Cap, ikaw pala. Oh, hindi ka na inis sa akin ngayon? Bahagya niya lang itong nginitian. May problema ba, Trixie? Wala, Cap. Iling niya pero papaiyak na sana. Pilit lamang pinipigilan. Ang hina ngayon ng pagpipigil niya sa emosyon. Ano lang, naninibago saka nag-aalala sa mga kasama ko na nasa giyera ngayon. He heard him heave a sigh. Umupo sa tabi niya si Captain Isagani. Ang tagal mong nawala kasi, tagal ng bakasyon mo ah. Hindi alam na mga kasamahan niya ang totoo. Iba talaga nagagawa ng koneksyon at pera. Ah, oo. Mabilis sa lumipas ang 6 na buwan. Tuwan-tuwa siya at sabik na makakauwi na siya sa kanya mag-ama. Sana lang may uuwian pa siya. Noong mga unang buwan niya sa deployment ay walang patidang pagpapadala ni Axel ng text at tawag. Nagagalit, nagtatampo, nagbabanta, nagsusumamo na bumalik na siya. Hanggang sa ika-4 na buwan, bigla na lang nawala. Nasa biyahe na siya pabalik sa headquarters. Kausap niyang ina sa telepono. Ma'am, ang OA na naman. Pauwi na nga po ako. Sasakay pa na eroplano, madali na yon. Anak, makakahinga lang ako ng maluwag kapag tuluyan ka nang wala sa serbisyo. Ngayon nasa biyahe ka palang pauwi at hindi pa tuluyan nagbibitiw. Mahina siya natawa. Kabado sa muli nilang pagkikita ni Axel. Opo, magbibitiw na para sa pamilya ko. Babalikan ko na sila. Anak, gusto mo ba dumiretso sa ibang bansa pagkatapos ng pagbibitiw mo sa trabaho? Kumunatan noon ni Trixie sa biglang pagbabago ng usapan ng kanyang ina, pero mas kumunatan noon niya na mag-swerve ang sinasakyan niya military truck at maya-maya pa ay may nagpaulan na ng bala sa kanila. The last thing she knew, nahuhulog ng sasakyan sa bangin. Nawalan siya ng malay at nagising na naghahabol ng hininga. Para siya nalunod at biglang pagpasok ng hangin sa kanyang baga, kaya bahagyan sumakit. Anak, Trixie, gising ka na! Hiyaw ng kanyang ina. Masakit ang lalamunan niya at bahagya pang nanlalabo ang mga mata. Mama, anak! Umiiyak na hiyaw nito. Hindi siya mahawakan dahil pinipigilan ng kanyang ama. Trixie, yan na kasi sinasabi ko. Krista, mamaya na yan. Daddy, ilang araw akong walang malay. Naubo siya dahil sa namamalat na lalamunan. 2 taon. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. 2 taon? Mami ang mag-ama ko. Daddy, kailangan ko lumabas na agad dito. Babalikan ko pa mag-ama ko. Umiling ang daddy niya. Hindi ba pwede, anak?
Masyadong maraming damage sa katawan mo kaya hindi pa pwede. Magpagaling ka muna. Pero Dad, baka ganito sa akin na mag-ama ko. Hindi pwede. I need to come back to them. I miss them so much. Nagtinginan na mag-asawa bago umiwas sa kanya. Halos 1 buwan pang inilagi niya sa ospital sa New York bago siya nakauwi. Dorothy, bulong ni Trixie sa hangin na matagpuan ng kanyang mag-ama sa restaurant kung saan paborito nilang kumain ni Axel. Anak ko, ang laki na nito. Lalapit na sana sa kanyang mag-ama nang may mauna na. Mama! At ang hiyaw na yon ng kanyang anak ang dumurog sa kanyang puso. Bumalik siyang iba ng kinikilalang ina ng anak niya, ang sekretary ni Axel na si Alexandra. Masaya nakangiti si Axel habang pinapanood na magyakapan si Alexandra at ang kanilang anak, samantalang siya ay durog at umiiyak na nanonood sa hindi kalayuan. Axel. Masakit man pero nagpasya siya lumapit. Can we talk? Malamig lamang siyang tinapunan ng tingin ng lalaki bago bumaling sa anak at sa babaeng kasama. Let's go. Tapos na kayong kumain? Yes po, Papa. Magalang na sagot ni Dorothy. Mama, up! Up! Nagpapabuhat ito. Nakita pa ni Trixie ang pagtingin ni Alexandra sa kanya bago buhati ng bata at mauna na lumabas. Axel, please, kausapin mo naman ako. I don't have time, miss. Kailangan ako ng pamilya ko. Ako, nani ni Dorothy. Ako ang pamilya mo. Hiyaw niya. Hindi siya nito pinansin. Diretso itong lumabas kaya hirap man dahil sa kirot ng binti ay sumunod siya. Wait, Axel, saglit. Kausapin mo ako, magpapaliwanag ako. Hindi siya makapapayag na hindi mababawi ang kanya mag-ama. Iniwan niya at binali ang pangako na maglilingkod sa bayan habang buhay para sa mga ito. Para saan pa? Ilang taon ka na wala tapos babalik ka na parang wala lang. Hindi ganun yun, Trixie Dayan. Pakinggan mo ako kahit saglit lang. Malalaki ang hakbang niya para masundan ito, pero nagkamali siya ng hakbang at tatumba. Aray! Sumigid ang kirot sa kanyang binti. Ah! Nakatingin lamang sa kanya si Axel kaya pinilit niyang tumayo, saka naman ito tumalikod at nagpatuloy. Wala nang rason para bumalik ka sa amin. Pumili ka na. Simula na magpasya kang umalis at iwan kami ng anak ko. Umiling siya. Hindi ganun yun. Sinabi mo sa sulat na babalik ka pero hindi mo ba naisip na selfish lang ng ginawa mo? At talagang lakas ng loob mo para isipin na hihintayin kita? Dahil may anak tayo. Dismayado itong umiling. Akala niya may sasabihin pa pero tuluyan lang siyang tinalikuran at iniwan. Pero hindi siya papayag. Gagawin niyan lahat para mabawi ang kanyang mag-ama. Nang sumunod na araw ay nagtungo siya sa opisina nito sa hotel. Si Alexandra ang sumalubong sa kanya. Yes, miss. How may I help you? Malamig ang tingin na iginawad niya rito. Gusto kong makausap si Axel. Do you have an appointment? Hindi nagpapatuloy ng walang appointment, Miss Valte. Lalo na't busy siya sa trabaho, as well as sa pagbabantay kay Dorothy. Alam niyang hindi iniiwan ni Axel ang bata. Lagi itong kasama sa mga lakad o kahit nasa office lang. Good. Gusto kong makausap ang mag-ama ko, Miss Secretary. Ikiniling nitong ulo, sinusuri siya. Mag-ama ko, Miss Valte. At kung yun lang naman palang sadya mo, hindi kita mapapagbigyan. Palaban siya na pangisi. Really? Hindi ka ba kinikilabutan ng umangkin ng hindi sa'yo, Miss Secretary? O baka walang umangkin sa'yo, kaya ikaw na lang ang nagpapaangkin? Sasagot na sana ito nang bumukas ang pinto ng office at lumabas ang anak niyang nakadres ang bulaklakin. Mama! Oh, who is she, Mama? Friend mo po? Client ni Papa, anak. Mayabang na sagot ni Alexandra. Binuhat ito si Dorothy at hinagkan sa pisngi. Busy pa ba siya, anak? Kakain na tayo ng lunch. Hindi maikala ni Trixie na inggit siya. Ang sakit. Sobra. Para siyang pinapatay. Pagak siyang natawa bago nagdesisyon, tumalikod at umalis. Umiiyak na siya habang sakay ng elevator. Ito ba ang konsekwensya sa sinasabi mo, Esther? Naalala kasi niyan sinabi noon ng kaibigan. Umiling siya ng paulit-ulit. Nagbabaka sakaling maalis sa isip niyang eksenang napanood kanina. Paglabas sa hotel ay naabutan niya si Ashley na naka-uniform pa. Trixie! Ash, what are you doing here? Someone texted me na narito ka raw. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ka ba masyadong magaling? Baka gusto mo lalo lumala ang sakit mo.
Anong sakit? Nanlalaki ang mga mata nila Ashley na bumaling sa pagtanong. Axel, ikaw pala yan. Anya. Malamig mga tingin na lalaki. Anong sakit? Wala yun. Katotohanan ang gusto ko malaman, Trixie Dayan. Sawa na ako sa kasinungalingan. Bahagyang kumirot ang ulo niya at nanlabo ang kanyang mga mata. Wala yon. Bakit ka pala nandito sa baba? I thought kasama mo ang anak natin sa taas. Naiirita itong umiling bago tumalikod. Kasabay ng pagtalikod dito ang tuluyang panlalabo ng kanyang mga mata. Hiyaw ni Ashley ang huli niyang narinig. Muli ay nagising siyang nasa ospital na naman. Ang kaibahan ay si Axel ang kanyang nakamulatan. Axel, ano ginagawa mo rito? Mugto at namumula ang mga mata nito. Parang kagagaling lamang sa pag-iyak. Bakit? Ha? Bakit mas pinili mong bumalik pa? Kaysa magpagaling muna. Malat din ang boses ito. Bakit, Trixie Dayan? Mahina siya natawa. Di mas lalo na kayo nawala sa akin kung mas matagal pa. Hindi umalis si Axel sa tabi ni Trixie habang nasa ospital siya. Ito ang nagbabantay sa kanya. Umaalis lamang ito kapag dumarating ang mga magulang niya. Oh, saan na naman pupunta lalaking yon, Trixie? Dad, tinatakot mo kasi kaya umaalis kapag dumarating ka. Reklamo niya sa ama. Natawa naman ang kanyang ina. Wala namang ginagawa ang dad mo Guilty lang yun sa mga nalaman. Sinabi namin kasi na hinintay ka at uuwi ka naman. Pinayuhan namin siyang hintayin ka at mag-usap kayo ng masinsinan. Pero nalaman na lang namin na yung sekretarya ng tumatayong ina sa apo ko. Yun ang rason kung bakit hindi namin sinabi sa kanyang trahedya nangyari sa'yo. Masama ang loob namin lalo na nung tanggihan ng alawan si Dorothy. Hindi raw niya kailangan ng tulong namin. Hindi naman para sa kanya yon. Mami naman. Ungot ni Trixie. Mabuti nga po't mabait siya ulit sa akin matapos ang ginawa ko noon. At bakit? Yung pilitin ka magbuntis dapat lang ba yon? Hindi na lamang siya umimik dahil hahaba lang ang diskusyon. Hinintay talaga ng dalawa si Axel na makabalik. Kailan mo kami papakilala sa apo namin, Mr. Abueva? Kailan mo sasabing si Trixie naman talagang ina niya at hindi ang sekretary mo? Agad na tanong ng daddy niya kay Axel pagpasok pa lamang nito. Senator. Ay. Daddy. Pinutol na niyang usapan dahil baka kung saan na naman iyon mapunta. Baka mabigla si Dorothy. Umismid lamang ang kanyang ama. Ilan sandali pa'y nagpaalam na mga ito. Naiwan silang dalawa ni Axel sa hospital room. Sorry, Ax. Malambing itong ngumiti bago hinawakan ng palad niya. Okay lang yun. I understand them, Diana. Sorry din dahil hindi ako nakinig ng mas maaga. Kung hindi pa ako gulpihin ng mga kaibigan mo. Natatawang kwento nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Trixie. Anong gulpihin? The agent Ashley McLaren and Esther Canyaveral. Napahigikik si Trixie. Talaga nga naman ang mga kaibigan niyang yon. Sila rin na nagsabi sa akin ang tungkol sa nangyari sa'yo. Hindi pa talaga siya gaanong magaling at hindi advisable na lumabas mula sa ospital noon sa New York. Nagpumilit siya para kina Axel at Dorothy. Ilan linggo din siyang nanatili sa ospital. Paglabas niya, hindi pa rin naman siya iniiwan ni Axel. Dorothy! Agaw pansin ni Axel sa kanilang anak. Nasa cafe sila. Yes po, Papa. Tanong ng bata pero ang atensyon ay nasa cake na kinakain. Sa edad na 3 at kalahating taon ay mature na ito. Kilala mo naman siya, hindi ba? Itinuro pa siya ng lalaki. Sinulyapan siya ni Dorothy. Tinitigan bago bumalik sa pagkain ng cake. Opo, mami ko. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Tinignan niya si Axel na katulad niyang reaksyon. Dorothy. Yes po, mami. Walang hinanakit sa mga mata nito. Anak. Iniharap na ni Axel ang anak sa sarili. Sinong nagsabi sa'yo? Umikot ang mga mata ng bata. Obvious naman po. You have photo pa nga po ni Mami Trixie sa wallet mo tsaka po sinabi rin ni Mama Alex. Hindi napigilan ni Trixie ang mapaluha. Punong-puno ang puso niya ng sobrang kaligayahan. Naiiyak siya sa hindi maipaliwanag na saya. Tumayo siya at lumuhod sa tabi ng bata. Anak? Stand po, Mami. Di ba masakit ang legs mo po? Inalalayan siya nitong makatayo. Dapat po mag-ingat always para po hindi mo na kami ulit iwan dahil sa sakit mo po.
Hindi umimik si Axel. Parang gulat na gulat din sa naririnig sa sinasabi ng kanilang anak. Dorothy, anak ko. Umahagulgol na siya habang yakap ang anak. Sa huli, ang pamilyang kanyang inaasam, ngayon ay kasama at yakap na niya. Marami ang nangyari. Nakagawa siya ng pagkakamali pero sa huli, pagmamahal pa rin ang nagwagi. Pinatawad nila ni Axel ang isa't isa. Pinag-usapan ang mga kamalian sa simula ng kanilang relasyon at nangako sa isa't isang mag-uusap at uunawain ang bawat kanilang desisyon. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!